Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa kontrobersyal na balita na kinasasangkutan ni Hamster Combat at Gotbit. Ang Hamster Combat ay isa po itong Telegram-based na game na kamakailan lamang ay naglabas ng pahayag na hindi sila kailanman nakipagtrabaho sa Gotbit bilang market maker. Ngunit bakit nga ba ito mahalaga? At ano ang mga detalye sa likod ng balitang ito? Yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan mga ka-crypto, una ay alamin natin kung ano nga ba ang nangyari. Sa loob ng huling 24 oras ay may mga ulat na ang CEO ng Hamster Combat ay naaresto at nahaharap sa mga kasong kriminal sa Estados Unidos. Ang pag-aresto ay may kaugnayan sa Gotbit Consulting, isang kilalang market maker sa mundo ng cryptocurrency. Ayon sa US Department of Justice, may mga kasong isinampa laban sa ilang crypto market makers, kabilang na ang Gotbit dahil sa market manipulation at fraud. Ngayon, ang Hamster Combat ay naglabas ng pahayag sa X platform na nagsasabing, "Dear CEOs, we are committed to ensuring transparency within the Hamster ecosystem. In light of recent news regarding the Gotbit, we want to clarify that Hamster Combat has never worked with a Gotbit as a market maker." Ayan po. Sa madaling salita ay sinasabi nila na hindi sila kailanman nakipagtrabaho or wala silang koneksyon sa Gotbit. Ngunit bakit nga ba may mga duda ang crypto community? Noong April 8, 2024, ang Gotbit ay nag-announce na sila ay nakipag-partner sa Hamster Combat. Ang announcement ay nagsasabing, "We are thrilled to announce a partnership with Hamster Combat. Gotbit Hedge Fund congratulates the project on reaching its first million players and is happy to be the team's official advisor on their Web3 journey." Dahil dito ay maraming tao ang nagtatanong kung bakit ngayon lang nila itinanggi ang relasyon nila sa Gotbit. Ayon po sa mga ulat, ang Gotbit ay tumulong sa pagmanipulate ng presyo ng ilang tokens tulad po ng Bonk at Nero na nagresulta sa artificially inflated prices. Ang mga tokens na ito ay ibinenta sa mga unsuspecting buyers na nagdulot ng malaking kita para sa Gotbit at sa kanilang mga kasosyo. Ngayon ang CEO ng Gotbit na si Alexei Andrionin ay naaresto sa Portugal at nahaharap sa mga kasong kriminal. Sa kabila ng mga pahayag ng Hamster Combat, ang crypto community ay nananatiling skeptical. Isang user sa X ang nagsabi, "Too vague, and it's if you had never worked with Gotbit. Otherwise, tell us about partnership announcement with Gotbit on April 8, to which you had not reacted negatively." Ibig sabihin maraming tao ang hindi naniniwala sa pahayag ng Hamster Combat dahil sa mga naunang announcement ng Gotbit. At ayan, ang masasabi ko naman rito or ang aking sariling opinion naman rito ay ang sitwasyong ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng transparency at accountability sa mundo ng cryptocurrency. Ang mga project tulad ng Hamster Combat ay kailangang maging bukas at tapat sa kanilang mga investors at users upang mapanatili ang tiwala ng community nito. Ang mga ganitong kontrobersiya ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa reputasyon ng isang project at sa buong industriya ng cryptocurrency. Sa huli, mahalaga na maging maingat at mapanuri po tayo sa mga project na ating sinusuportahan. Ang mga balitang tulad po nito ay nagsisilbing paalala na ang transparency at integridad ay mahalaga sa anumang industriya, lalo na sa cryptocurrency na puno ng mga bagong teknolohiya at oportunidad.
At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbong notification nito sa mga bago kong videos na aking pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.